Magandang araw mga kabugtaw. Pag-usapan natin mga base militar ng Amerika. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Naalala ko, second year college ata ako noon sa Baguio. Nung una ako nakapasok sa Camp John Hay. John Hay was an air station and R&R na mga Amerikano na naka-assign dito sa Pilipinas. Kasi doon sa Baguio, sa seminaryo, may kaibigan ako na may foster parent kasi mga seminarista may foster parent eh. Ako lang ata wala. um, ang foster parent niya ay isang Ilongga, taga La Carlota ata, Negros. At nakapag-asawa ng isang US Air Force officer at ang asawa niya, camp commander ng Camp John Hay. Kaya dinadala kami doon, sumasama ako. At doon ko natikman sa Camp John Hay, unang natikman ang pinakamalaki at pinakamasarap na steak. Sa ano ata yun? Halfway House. Wala na yung halfway house ngayon. Pag pumasok ka sa Camp John Hay noon, ng panahon pa ng mga Amerikano, parang wala ka sa Pilipinas. Napakaganda, napakalinis, well-manicured lawns, uh, trimmed trees. Ang ganda, ang roads, ang daan, ayos, no? Nakapasok din ako sa Subic nung panahon pa ng Amerikano. At again, parang wala ka sa Pilipinas, no? Talagang napakalinis, napakaganda, napakaayos, no? Doon ako nakakita ng aircraft carrier, talagang namangha ako. At nakapasok din ako sa Clark Air Base ng panahon pa rin ng mga Amerikano. At I was like a kid lost in a toy store looking at those fighter jets at saka yung mga dambuhalang cargo planes, mga C-130. Doon ako unang nakakita ng ano ba yun, yung F-20 at saka F-14 at the time serviceable pa yung ano in commission pa yung F-14 yung sa Top Gun. Talagang namangha ako, nakita ko sila nag-take off, nagla-landing, napakaganda parang at minsan nga mga lately pag pupunta ako ng Subic at saka Clark medyo nalulungkot ako kasi it's not the Subic and the Clark I know during the time of the Americans ngayon. Ang dumi, ang pangit ng daan, daming lubak. No? Hindi ganun yun eh. No? Ibang-iba, malayong-malayo sa Subic at Clark. No? Kahit yung John Hay, wala na. No? Pinutol na rin yung mga pine trees doon. No? Sayang. At that time, siyempre college ako, second year. No? Katulad ng maraming Pilipino, ang pagkaalam ko sa mga Amerikano, kaibigan sila. Tinutulungan nila yung Pilipinas, niliberate tayo sa Hapon nung pangalawang pagdigmaan daigdig. At mga Amerikano mababait. Totoo naman mababait mga Amerikano. Marami akong kaibigang Amerikano na mababait. Ang hindi mabait ay ang Estados Unidos. No? Ah, matagal dito yung mga US bases, no? Yung Subic halimbawa, Spain pala yung unang lumikha niyan at gumamit niyan noong 1885 pa tapos tinake over ng mga Amerikano noong 1899. Tapos tinake over ng Japan noong 1942 nung pangalawang pandigmaang pangalawang digmaan pandaigdig, no? At na-recover uli ng Amerikano noong 1945 hanggang 1992. Yung Clark naman 1903 pa pala yan. No? Again, noong 1942, take over din ng Hapon. At take over uli ng US noong 1945. May mga kaibigan akong piloto, sabi nila there are only two best runways in this, tatlo pala, three best runways in this country na talagang smooth. Una daw yung Clark, no? Pangalawa yung sa Jensan, no? Yung kasi Amerikano din lumikha nun eh. At pangatlo yung sa Mactan. Kasi Amerikano din yun, dating base ninyo, no? Maganda daw talagang runway. Ang John Hay, 1903 pa pala yan. No? Nakita ko mga lumang picture ng Baguio no, na andyan na yung John Hay at umalis sila noong 1991. No? So,
Matagal sila dito eh. And yun ang akala ko sa mga military base na nandito sa mga Pilipinas noon. Pero ngayon, balik na naman sila sa EDCA, lalo na dun sa Northern Luzon, ano, until up to this present as we are talking, construction is ongoing kasi ang plano nga nila sa Pacific War is 2027. No? Um, they're constructing runways, ports, pier, etc. sa Palawan, Southern Mindanao. Yun. Pero bakit ba, ano ba talaga itong mga military bases na ito? At nanaliksik uli ako at I found out there are 750 US military bases all over the world. 750, imagine yung gastos niyan. And an average American cannot afford insulin, no? So 750, no? That's more than every other country combined. Russia halimbawa has 20, China has 5 abroad. Isa doon ay sa Dugoni sa Africa, funny sounding name of a country, no? The US isn't just present, it's everywhere. Sabi nila, ang purpose doon ng mga base militar na to ay it's for freedom to maintain peace and to fight terrorism. But the truth is, the US doesn't have a military, it has a global empire in uniform. May napanood akong documentary sa YouTube at bakit ganyan ang US, they spread their bases, no? Nagsimula pa pala yan nung unang panahon, no, to maintain their hegemony as talagang the number increased after the Second World War when they became a military power and economic power. And as an economic power, of course, you have to sustain that economic power with your military presence all over the world. Okay? Ang totoong layunin ng mga base na ito, hindi defense, no? Siyempre kasama na yan, pero hindi yun ang unang layunin, no? It's projecting, number one, it's projecting power. Pinapakita sa buong mundo na powerful sila, tulad nung pumunta ako nun sa Clark sa Subic, nung nakita ko yung mga aircraft carrier at yung mga fighter jets, no? Talagang sabihin mo, ay grabe talaga itong Estados Unidos, napakalakas, no? Yung war machinery nila, no? Ang tindi, no? It's securing resources, no? Paliwanag ko yan later. And influencing regime. Wala kayo, pag di kayo, if you don't toe the line of the US, no? Tingnan yung armaments namin. Every base sends one message. We control this region, not you. No? We control this region, not you. Kaya nandito kami, nandito yung pwersa militar namin. Bases follow the resources. If you notice, in the Middle, ano ba itong resources? Sa Middle East, maraming US military bases. Ano ang resources na binabantayan o interesado Amerikano? Oil. Sa Africa, minerals. No? Sa Asia Pacific, trade. Kasi trade route yan. Malacca Strait, yung Surigao Strait, no? Talagang pag binlockade mo yan, talagang collapse ang economy ng isang bansa. In fact, ang dahilan bakit sumali yung Japan sa Second World War, ang Amerika at saka Japan, ang tinuturo sa atin sa school no na dahil binomba ng Hapon ang Pearl Harbor, and few days after yung Clark tsaka Subic tsaka John Hay, no, sa Baguio. Pero hindi tinuturo sa school na kaya binomba ng Hapon ang Pearl Harbor dahil binlockade ng US ang trade route ng Japan, no? Kaya yun. So Middle East, oil, Africa, minerals, Asia Pacific, trade, no? Yun. Wherever there's wealth beneath the soil, there's a US flag above it. The military isn't guarding freedom, it's guarding assets. Okay? Then, may purpose pa palang military bases for regime change. May episode tayo sa Bugtaw na regime change.
for the past several decades, America has been involved in more than 80 regime change all over the world, for coup, for drone strike, for psychological warfare. May alam akong tao, CIA, to Pilipino, well, Filipino-American, at hindi lang Filipino-American, Ilonggo, taga Tigbawan, Iloilo. Kasi pag nakapunta kayo ng Tigbawan, Iloilo, mapapansin niyo dyan, ang daming magaganda, malalaking mga bahay. Karamihan dyan, either US Navy or Merchant Marine. So karamihan dyan, US Navy. So, marami dyan kasi 1950s, maraming sumali sa US Navy ng mga taga-Tigbawan. So siyempre, nakita umasa-senso, so nagpa-enlist na rin or nagpa-commission sa US Navy. Eventually, this Filipino, this Ilonggo, was recruited by the CIA. And way back in the 80s, na-assigned to sa Subic. At according to him, yung Aquino assassination, yung EDSA revolution, were all planned in Subic. In fact, may sinulat siyang libro pero hindi pa napapublish. Ang title sana ng libro na yan is My Sojourn in Subic. At doon, nilantad niya kung sino talagang mastermind sa Aquino assassination. Pero sabi ay ipapublish lang to pag namatay na daw siya. Ang alam ko namatay na siya Pero hindi ko alam, hindi na-publish yung libro niya. Ewan ko bakit. Siguro kinuha ng CIA. No? Yan ang sabi niya No? My sojourn in Subic. Doon daw pinlano lahat yung Aquino assassination, yung EDSA 1 sa Subic. So, the same, Iraq, Libya, Syria, Vietnam. Naplano yan sa mga US bases. It's easier to change a government when you're already in their backyard. Andiyan na sila No? Isa pang purpose ng military bases, surveillance and psychological control. Bases aren't just physical. They're hub for satellite control, spying, and cyber warfare. From Guam to Germany, they're watching local movements, global banks, political opponents. The war isn't always with weapons. Sometimes it is with data because information is power. Local population don't want them. Nakikita natin yan sa South Korea, nakikita natin yan sa Okinawa, Japan, kasi marami ding mga sundalo doon where got involved in rape, in sexual misconduct, kahit dito sa Philippines. Inaayos lang. So marami akong nakitang rally sa Okinawa, pinapaalis ng mga Amerikano pero hindi umalis. From Japan to Italy, people have protested. Noise, violence, crime, loss of sovereignty. Pero hindi sila umalis. Dito, well, the Senate canceled them. Pero hindi rin sana alis yun Kaya lang, nangyari si Pinatubo. Kaya bago yun, naglayasan sila. Naalala ko noon, ano yan, ng 90s at tuturo ako sa PMA noon. So palagi yung bumabiyahe, Manila, Baguio. At minsan, I pass by Clark. Nako, yung mga surplus. Kasi nung naglayasan sila, niloot ng mga Pilipino, pati yung mga toilet bowl, kung ang dami na binibenta sa surplus, mga fatigue. Nakabili nga ako ng fatigue noon sa Olongapo. Yung mga bazaar doon, yung mga looted na goods kahit mga kotse, mga ref, mga TV, mga washing machine, mga dryer na American made na niloot. Dami nun sa Olongapo, saka sa Angeles, yung naloot din sa Clark. Why bases remain? Because these installations don't answer to locals. They answer to Washington and Wall Street business. Lagi ko sinasabi dito sa Bugtaw, always follow the money. Okay? The US is an empire today without colonies. Old empire built colonies, modern empire built bases.
No need for governors or flags, just troops, drones, and trade agreements. The US military is the invisible architecture of empire. The US doesn't maintain peace through bases, tulad ng sinasabi nila. It maintains global leverage. These bases aren't for protection. They're for prevention, preventing rivals, preventing resistance, preventing independence. 750 bases, one silent empire, and the American taxpayer fund for it. And even as may nakausap akong diplomat noon, Spanish diplomat. Sabi niya, you Filipinos give the Americans everything in a silver platter. Hindi man lang kayo nagpapapresyo. No? Dapat sumisingil kayo ng rent. Dapat grabe yung conditions nyo. Like, ano yun, yung debt, anong tawag ba yun, cancellation. No? Okay, we will host you. Pero wala. We give it to them with open arms in a silver platter. Ito pang masaklap, because of the presence, we will be involved. We will be caught in the middle of the global war. And ang plano nga ng Amerikano, para masira yung ekonomiya dito sa region ng Asia Pacific, ay magkaroon ng giyera by 2027. Again, hindi sila haharap sa China. Ukraine all over again, proxy war. Isasalang nila Pilipinas, Taiwan, South Korea, Japan, New Zealand, Australia. Ganon. Eh kahit matalo, pero the desired effect, nakuha na. Sira ang ekonomiya ng riyon. No, kahit anong protesta, kahit anong abuso nila, you know, binabastos mga Pilipina, mga tao, mga kabataan, mga pedophile. No? Pero andun pa rin sila. Ano kayang solusyon dito para mapalaya sila? Political will ng gobyerno. Besides itong EDCA natin yan, hindi naman treaty yan eh. Executive agreement lang yan. No? Si Digong noon, konti lang, pero takot din siyang palayasin lahat because alam niya ang kapasidad ng Amerikano for regime change, and our AFP is controlled by the Americans. So, masaklap. Pero may signs of hope din eh, kasi marami ring movement all over the world. And especially the Americans. That because of the economic hardships that many Americans are going on right now, they are rising up. Cut all these spendings on military bases. I follow Colonel Douglas MacGregor. Sabi niya, maintaining all these military bases all over the world is pure nonsense. We cannot afford it. No? We cannot afford it. It will come a time, and now it's rising, lalo na ngayon. Thank you, President Trump, dahil sa kagaguhan mo. No? Maraming Amerikano ang nagising kasi naghihirap din sila eh. No? At they are protesting to cut military spending, and yung Senate at Congress nila, although kontrolado ng Israel lobby, dahil sa pressure ng local population, they're yielding, marami na. Dito, sinakamentong Laurel, yung mamamayan ayaw sa digmaan, nakaado. May mga karaban, may mga protesta, pero kukunti, it did not gain traction, or it did not, sorry to say, but it did not even make a dent. But at least gumalaw. No? Mas mabuti na lang kaysa hindi gumalaw, protesta. Sabi nga, it only takes a spark before to get a fire going, and soon all those around will warm up and it's glowing. So, laban lang. Let's keep on pushing. Hopefully may magising. Hopefully the fire will conflagrate, it will spread, and magising mga Pilipino sa kung gaano kadelikado ito, mga base militar na ito.